Hello? Hello po, Papa Jackson. Good morning. Good evening morning. dito. Good evening dyan. Asan ka po ba ngayon? Sa Qatar po. Qatar. Ikaw yung kanina, di ba? Opo. Ikaw yung magulo yung line. Anong nangyari kanina? Hindi ko alam. Nirestart ko lang po yung wifi namin. Ilan taong ka na? 48 po. 48? Opo. Okay. Anong name mo po ulit? Hello? Po? Anong Yes name? po. Ano pong name mo? Gabi. Ha? Gabi po. Spell? Gabby. Okay. Ano yung screen name mo yan? Opo. Okay. Alright, Gabi. Kailan ka pa nasa Qatar? Tapos na, magte 3 years na po. Yan ba unang abroad mo? Hindi po. Saan ka? Anong bansa na napuntahan mo? Fujairah, UAE, 2 years. Pagkatapos, nag-Dubai ako 4 years. And then, nag-Malaysia po ako. Hello? Tapos, nag-Abu Dhabi. Wait lang. Napuputol ka talaga. Nag-Malaysia ka tapos? Tapos, nag-Abu Dhabi. Ang dami na pala, ano? Opo, at saka umuwi ako for good na sana. Kaso, inabot na naman ng kahirapan. Kaya, eto na naman ako sa Qatar, 2 years and 2 months. Okay. I mean, nag-renew ako, hindi ako umuwi. Kailan tapos ng contract mo ngayon? Another 2 years na naman. 2027. Nalilito. Kinakabahan ako, Papa Jackson. So hanggang 2027 ka na dyan? Tama? Sana. Okay. Pero siyempre, kaka-college lang nung anak ko. Kaya siguro patatapusin ko muna siya bago umuwi. Okay. Napuputol-putol ka. Kung talaga mapuputol-putol po, we'll schedule tomorrow. But anyway, sige, ituloy natin hanggat kaya. Sa akin naman po, tuloy-tuloy naman. Clear yung nyo. Okay. Sige po. Ba't ka po napatawag, ma'am? Gusto lang kita makausap, Papa Jackson. Kasi nga, sa dami ito na. Sa dami kasing nagiging problema ko, dito ako hindi maka-move on. Ito na. Wala pa man. Bakit po? Hindi nga, kasi problema ko kasi po dito sa kapatid ko. 6 kami na magkakapatid. Tapos itong kapatid ko talaga na ito, pasaway talaga. Tapos, hindi naman namin matiis. Hindi talaga namin matiis, Papa Jackson. Talagang siya, yung bang, talagang pasaway siya. Ngayon, dialysis patient na siya kasi nga, yung bang siya, Bisaya kasi ako, Papa Jackson, kaya hindi ako masyadong nakakatagalog. Okay lang po. Wag mong magagawa natin ng paraan yung part na yan. Basta malinaw signal mo, okay yan. Okay. May kapatid ka, lalaki, babae po yan? Lalaki po. 6 kami magkakapatid, 4 kami na babae at saka 2 lalaki. Tapos itong isang lalaki na kapatid namin, masyado siyang yung mahal naman, nagmamahalan kami magkakapatid, Papa Jackson. Kasi nga, ilan kayo, ma'am? Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami na magkakapatid. Pang ilan po itong pasaway? Pangatlo po. Sunod po siya sa akin kasi ako pangalawa ako eh. Okay. Paano po naging pasaway? Yung bang siya, masyado siyang, hindi sa pagkakaintindi ko lang sa akin. Hello, ma'am, napuputol ka po. Napuputol talaga. Hello po. Okay, paano po yun? Hello po. Po siya, yung bang para sa akin, yung ko sa kanya, masyado, mayabang siya. Yung bang masyado siyang kung matalino naman siya, marami siyang plano, pero kulang siya sa
sa gawa. Yung bang kulang siya sa sipag. I mean, kung nagtatrabaho naman siya, Papa Jackson, masipag naman siya sa masipag. Kaso nga lang, napupunta yung ano niya, yung kung nagkakapera man siya, napupunta mapagbigay siya, nagpapakain siya sa kahit na sino, nagpapakain siya, masyado siyang mapagbigay, yung ganun. Hello po? Sige po, nakikinig po kasi. Hello po? Yes, nakikinig po. Oo ako. po. Okay. Tapos pagka yung bang may problema yung mga kakilala niya, yung lalo na sa pamilya namin, mga kaibigan niya, yung mga pamangkin niya, gusto niyang tawag nito, yung mga gusto niyang i-solve yung problema ng iba. Yung bang nasosobrahan kami sa ano niya, yung bang parang nagpapasikat siya. So kung sa amin ba, sa pagkakaintindi namin, masyado siyang pasikat, yung ganun. Paano naging pasikat? Hindi ko magets. Kasi nga pagka, 'di ba, ganito yung pamilya kung kunwari kapitbahay namin. Ngayon mamamanhikan yung lalaki doon sa kapitbahay namin, yung anak nila mamamanhikan kunwari ganon. Namumroblema yung pamilyang yun, namumroblema yung pamilya yun sa financial kasi nga pag namamanhikan, syempre magpapakain ka, 'di ba? Kahit na yung sa kahirapan namin, simpleng handa lang sana. Pera pa rin yun. Yung bang kailangan mo pa rin ng pera para makapakain ka dun sa pamilya ng babae. Tapos pag lumapit sa kanya yung kunwari yung father ng lalaki doon sa kapitbahay namin, lalapit sa kanya, ano ba gagawin, ganito, magpapatulong. Sige, ako bahala dyan. Yung bang parang ganon. Tapos sasabihin na ngayon, parang siya na makikipag-usap doon sa pamilya ng babae, yung parang ganon, magdidemand yung babae. Sige, oo. Sasabihin niya, walang problema, ganito, walang problema, gagawa natin ng paraan yan. Yung parang ganun, tapos syempre, iaasa na sa kanya yung problemang yun. Ngayon, sa amin na naman siya makikiusap, natutulungan daw namin kasi ganito, ganyan. Syempre, andun na siya nakapangako na siya . Okay. Tapos syempre, minsan, hinahanapan namin siya ng paraan para ma-solve yung problem na yun. O di okay na. Kung minsan naman yung tricycle niya, isasanla niya yun para lang maano yung problema na yun. Tapos ngayon, yung problema, nasa sa kanya na naman, nasa sa amin na. Yung bang kami na ang nagkakaproblema dahil sa problemang yun. Yung bang parang ganun, Papa Jackson. Ba't pwede naman kayo tumanggi? Ba't niyo Tapos tanggihan? Wait lang. Pwede naman tanggihan kasi hindi yun ang problema. Ayun na nga. Kaso nga, maano talaga siya . Yung bang parang gusto niya talaga. So kami naman, syempre, naiintindihan naman namin siya. Tsaka tawag doon, gusto rin namin siyang tulungan kasi parang hindi rin siya mapahiya doon sa pamilyang yun. Pero hindi nyo kailangan kung talagang masama din ang loob mo. Hindi na, yun na nga. Kinakausap naman namin siya. Kasi nga, sige lang, sabi nga, tulungan natin. Hindi niya kontrolado yung part na yon. Kung gusto niya na maging galante sa ibang tao. Ayun na nga, galante. Kung gusto niya na maging galante, 'di ba? Kung gusto niya na maging presentable, no? Presentable, no? Sa ibang tao by volunteering dun sa maging solusyon sa buhay ng iba. Hayaan niyo siya, buhay niya 'yan . Ang kontrolado niyo ay kung pag lumapit sa inyo na para sa ibang tao, kaya niyo humindi. Hindi rin kayo humihindi rin . Oo nga. Tapos nagrereklamo ka. Yun na nga. Hindi kasi ginawa na nga namin kung yung Papa Jackson. hanggat may matatakbuhan siya sa inyo at kaya niya kayong idamay sa kanyang kompromiso, ba't nagrereklamo kayo ? Nagpapadamay pala kayo. Ayun na nga kasi nga, alam mo ba, Papa Jackson, yan naman yung parang pinabayaan na namin siya nung mga panahong 2022 ba yun? Kasi nga may nangyari din kasi kinuha ko nga yan siya sa amin.
Kasi nga nag-business ako, kinuha ko siya kasi nga wala naman siya, iniwan na siya ng asawa niya, wala din siyang anak, so nag-iisa siya. So naawa naman ako sa kanya, Papa Jackson. Kaya kinuha ko siya, nag-usap kami, sabi ko magbi-business tayo. Yung bang parang partner kami, dalawa. Mhm. Kaya kinuha ko siya doon sa amin, doon sa lugar ng asawa ko. Ngayon, dahil nga sa ugali niya, hindi sila nagkakaintindihan ng asawa ko. So, yung asawa ko naman, kinakausap ko siya na hayaan mo na lang, at least may katulong ako. Kasi nga yung asawa ko din, wala din siyang trabaho, bali batugan din siya. So, gusto ko din na andun yung kapatid ko kasi nga natutulungan niya ako. Ngayon, nagkakaproblema kami kasi nga yung business namin, natigil din yun dahil din sa, yun nga, yung sa ugali niyang ganun na paano, yung bang parang galante masyado hanggang yung kapital namin nawala na din. Bakit siya may hawak ng business niyo? Hindi, dalawa kami. Siya ang naghahanap ng ibebenta namin. Ako ang nagbebenta. Nasa akin yung pera. Ako ang naghahawak ng pera. Kaso lang, pag sabi niya, ate, kailangan ko ng 10,000 ngayon kasi mamimili nga siya ng paninda namin. So, ibibigay ko na naman. Kasi siya nga mamimili ng paninda namin. So, alam mo na, parang ano kayo, business partner kayo, tama? Ikaw ang financial, siya ang effort, tama, no? Opo, yun, oo, tama. Tapos, nung una... Wait lang, kumalma. Okay po. Kung feeling mo na Sorry. hindi niya kayang gampanan yung pagiging, yung part ng business na yun, huwag kayo magnegosyo kasama siya. Natigil na nga din po kasi nga ganito ang nangyari. Nung una naman po, umabot kami ng isang taon. Nung una, okay na. Lumago nga yung paninda namin, lumago yung pwesto namin hanggang nag-isip kami na magpatayo na ng pwesto. Kasi maganda yung flow ng namin, ng negosyo namin. Nakikilala na kami, may mga suki na kami. Hanggang sa yung na-inlove siya dun sa kasamahan namin na nagtitinda din. Tapos yung namin, yung kinukumprada niya na na paninda sana namin. Kalaunan, nahahati na sa dalawa kasi yung kalahati binibigay na niya dun sa babae. Tapos, ano bang paninda niyo, ma'am? Mga gulay at saka prutas po. Anong binibigay niya sa babae? Kung ano yung kunwari, isang sakong, kasi pakyawan yung kinukuha niya, di ba? Kunwari, isang sakong sitaw, isang sakong okra. Hinahati na niya yun. Kalahati na lang yung sa amin na ibibenta namin. Yung kalahati, ibibigay na niya dun sa babae. Yung sa niya. Ibigay niya para ibenta ng babae? Para may pabenta, may pabenta din yung babae. Nahahati na yung kapital namin. Paano mo Hindi ko na nailalabas. Paano mo nalaman to, ma'am? Nalalaman ko kasi katabi lang namin yung babae, pwesto ng babae, pwesto ko Hindi, din. paano mo nalalaman na galing sa inyo yung binenta ng babae? Kasi nga galing na binibigay yung kapatid ko nga ang namimili, 'di ba? Paano mo nga nalaman na galing sa supply ninyo yung binibenta ng girl? Sa madaling sabi kasi, ang sinasabi mo po sa akin, kayo na muhunan, libreng makukuha ng babae yung paninda, ibibenta niya, kanya na yung kita, tama? Opo. Oo. Paano mo nalamang yun ang sitwasyon? Kasi yung sinasabi din ng kapatid ko, sabi niya, itong kalahati, itong kalahati kasi na-separate na niya eh. Dati yung isang tricycle, punong-puno yun sa akin lahat, sa amin lahat yun, sa pwesto ko lahat yun. Pero, ngayon, wait lang, ang ibig mo sabihin, kayo nagbayad ng binenta ng girl? Opo. Kasi nga yung kapital na binibigay ko sa kanya na pang pamilya niya, yun pa rin yung halaga ng binibigay ko sa kanya. Ngayon, yung stock naman, yung item na binibigay niya sa akin, kumonti, kalahati na lang. Kasi yung kalahati, Hello. na niya dinidispose sa pwesto, doon na niya binibigay sa pwesto ng babae. Tapos yung kalahati, nasa sa amin, sa pwesto namin. So, lumiit yung... Pag nabenta nung girl yung paninda, wala kayong share doon?
Wala, kasi nga parang nagpapa-impress siya dun sa babae. Tapos ako naman, Okay. yung kapatid ko kinakausap ko nung una kinakausap ko yung kapatid ko. Bakit gano'n? Kasi nga yung puhunan namin, utang yun eh. Yung bang parang utang bayad kami na ano lang yung sa amin, ganan, yung tubo lang sa amin doon. Okay. Tapos, tapos yun, kahit na yung kalaunan, kinakausap ko na rin yung babae. Sabi ko, baka po pwedeng kung sa panahon na mamili yung yung kapatid ko ng paninda namin, kung pwede, magbigay ka naman ng pang para sa'yo, para sa item mo. Ano sabi ni babae? Oo. Namumroblema nga daw siya ng puhunan niya. Nagpapaasa naman daw. Hindi naman daw siya humihingi doon sa kapatid ko. Yung kapatid ko naman daw ang nagbibigay sa kanya. So, kalaunan nun, ano na yon, umalma na yung asawa ko kasi nga nakikita naman niya. Tapos yung ano kasi, yung kapatid ko, parang ano na, yung bang parang feeling niya, kanya yung business na kung gusto niya, yung bang parang wala na akong karapatan doon sa wala na akong karapatan magdesisyon, yung ganun ba. Yung pagkatapos, wala na yun, Papa Jackson, yung namin, tumigil na ako kasi nga nag-away na sila ng asawa ko. Kasi ayaw nga talaga ng asawa ko yung style niya. So, yun, umalis na siya, pinaalis ko na lang siya, umalis siya. Kasama niya yung babae. No, tapos ngayon, pinabayaan ko na talaga siya. Nung nalaman ko, iniwan na pala siya nung babae, iniwan siya kasi nga yung may ugali talaga nga siya hindi maganda. Ngayon nung iniwan siya nung babae, wala na, inom na lang siya ng inom, hindi na siya, wala na siyang ginawa na pasaway na lang siya ng pasaway. Hanggang nung nakabalik na nga ako dito. Kaya nga ako din bumalik dito, Papa Jackson, kasi nga dahil din natigil na yung natigil na yung business namin, tapos nag-away kami ng asawa ko, yung galit ng asawa ko sa kanya, nadamay na ako, kunting problema lang. Yung bang ako pinagbubuntunan ng asawa ko kasi nga galit nga siya dun sa kapatid ko. So, tinanggap ko naman, umalis ako. Kaya andito ako ngayon sa Qatar. Okay. O tapos ngayon, nung 1 year pa lang ako dito, yun, binabalitaan na siya, inatak. Dinala siya sa hospital. Ayun na, wala na, sira, damage na yung kidney niya. Kaya wala naman kami magagawa kasi kapatid namin yun. So, nagtulungan kami na magbabago na siya. Akala namin magbabago na siya. Hello po. Akala namin, Papa Jackson, magbabago na siya kasi nga ganun na nangyari sa kanya. Kailangan niya mag-dialysis. So, pinadesisyon kami ng doktor kung ita-dialysis ba namin. So, syempre, yun naman ang kailangan para, gusto pa naman niya mabuhay. Pero yung kapatid ko na yun, ako talaga yung ba nakikinig naman siya sa akin, Papa Jackson eh. Hello? Nakikinig po ako. O, tapos ngayon, Papa Jackson, problema na naman kami sa kanya kasi nga, magto 2 years na siya ngayong February, na dialysis patient siya. So, ilang beses na yan siya. Akala namin magbabago na talaga siya. Yung nalaman lang namin na mga ilang buwan na balik na naman siya sa paninigarilyo niya at saka umiinom na naman siya kahit na nagda-dialysis siya. Okay. O tapos ngayon, yung nanay namin, 70 years old, siya yung nag-aalaga sa kanya. Nagpa-process na kung anong ipa-process. Siyempre matanda na yun. Naawa kami dun sa nanay namin. Kasi nga matanda na. So, kinakausap naman namin kapatid. Sabi ko, magbago ka na. Kasi nga, may sakit ka na. Tapos, sana, ikaw mismo yung sa sarili mo na huwag ka na kumain ng bawal sa kanya yung karning baboy, kumakain pa rin siya, Papa Jackson.
tumatakas siya sa nanay ko, pumupunta siya ng restaurant, doon siya kumakain ng, basta kahit lahat ng bawal kinakain niya, nagiinom siya ng tanduay, naninigarilyo siya. Tapos ngayon, schedule na naman niya na operahan ngayong January. Tapos yung mga kapatid ko nagagalit na sa kanya kasi nga kailangan na naman ng pera. Hindi na ba niya kaya Tapos magtrabaho? Kahit magtrabaho siya, Papa Jackson, wala man din siyang kikitain kasi kung may ano siya ngayon, namumutol siya ng mga kahoy, ginagawa niyang sangkalan, binibenta niya yon. Kaso nga lang, yung pwesto nila dati, pinaalis sila ng may-ari. Okay. Ngayon, wala na siya talagang income. Wala na talaga, zero balance talaga siya. Tapos namumroblema pa kami sa 3 times a week na siya nagda-dialysis eh. Talagang ito na ako, kung saan ba ako susunod. Ano yun? Ba't may tumutunog? Sa'yo ba yun? Hindi ko alam. May tumunog. Opo, tapos ngayon 3 times a week siya nagda-dialysis. Hello? Gumagastos siya ng more than 500 to 600 kasi pamasahe niya at saka pagkain niya. Doon kami nahihirapan. Tapos ngayon, yung kapatid ko, galit na talaga sa kanya, hindi na nagbibigay. Sabi ng mga kapatid ko, bakit natin tutulungan? Eh siya mismo, bakit natin ipapagamot? Eh ayan, naninigarilyo. Talagang talamak talaga yung paninigarilyo niya, Papa Jackson. Kahit na naka-video siya, hindi man lang siya na nahihiya or naiilang na makikita namin na kami talaga ang sumusuporta sa kanila. Yung parang wala siyang pakialam na pinaghihirapan namin yung pera. Okay. Yung nanay namin nagrereklamo na napapagod na rin siya sa kakaasikaso sa kanya. Nung last week lang, nilagnat siya. Yung may inatake siguro siya kasi nga pagod na pagod nung paglipat nila. Kasi nga wala man silang na tutulong sa kanila. Lahat ng gamit nila siya lang ang naghakot. Dalawa sila ng mama ko, naka-tricycle sila. Kaya nilagnat siya, nanginginig siya, kahit dinadialysis niya, nanginginig siya. Kaya nga sabi nung doktor, kailangan ipa-confine siya. Kahit na nanginginig na siya, Papa Jackson, naninigarilyo pa rin siya. Hindi ko lang alam kung hello po. Kaya nahirapan na po, Papa Jackson. Kaya yun yung tanong ko sa'yo. Sabi ko, kasi nga, galit na rin yung isang kapatid ko sa akin kasi nga, nagbibigay pa rin ako nung Christmas party nila. Kasi sa mga dialysis patients, may Christmas party sila. Mm-hmm. Tapos yun, naman siya, yung parang nagyabang siya na, magbibigay siya ng ganito, magbibigay daw siya ng bouquet sa 20 na nurse. Sabi ko naman sa kanya, nasa problema pa tayo, lilipat ba kayo, kailangan pa natin ng pera para makapatayo kayo ulit ng kubo. Kasi pag nagre-renta dalawa sila ng mama ko, hindi po pwede kasi maliit lang yun at saka mahal, kaya may bakang lote yung kapatid ko, sabi, doon na lang kayo magpatayo ng kubo. Yung bang simpleng kubo lang kasi sa probinsya namin, okay lang naman yun eh. Mm-hmm. Tapos, yun sabi niya sa akin, ate, sabi niya, hanapan, bigyan mo ako ng pera kasi kailangan ko. Sabi ko, magkano kailangan mo? Kasi sa Christmas party daw nila nga. Sabi niya, kailangan ko ng 10K. Sabi ko, alam mo namang kapapadala ko lang nung sahod ko. I-enroll lang nung college ko sa second sem niya. Malaki yung down payment. Sabi ko, tapos allowance pa ninyo. So wala na akong pera dito. Sabi niya, hanapan mo ako ng mautangan kasi napabook ko na kasi yung mga bouquet. Sabi ganun. Sabi ko, magkano kailangan mo niya 10K nga? Sabi ko, ba't ang laki?
Yung alam mo yung 10K, ano na yun, ano na lang, kunti na lang dadagdag ko nun, pang tuition na ng anak ko. Sa exam nila, sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, hanapan mo lang ako kasi hindi yung napasubo daw. Pero hindi, ganun talaga yung ugali niya. Inaawa naman ako, Papa Jackson. Inutangan ko din siya. Kaya nagalit sa akin yung kapatid ko, yung isang kapatid ko. Sabi niya kaya yan namimihasa kasi tinutulirit mo. Talagang pinagalitan ako ng kapatid ko. Ako naman, umiiyak ako kasi nga, hindi ko naman matiis. Naawa man din ako. Tapos, yun nga, every time na nakikinig ako sa'yo, sabi ko, gusto ko talaga makausay Papa Jackson kasi kung ano talaga yung sasabihin niya, baka maano ko ba, ma-enlighten ako, ano ba. Kasi gusto ko na din siya, itigil ko na yung ayaw ko na magbigay kasi yun sabi ng mga kapatid ko, hayaan mo siya ate, sabi niya, para tumigil siya, sabi ganun. Huwag mo na siya bigyan ng kung ano yung hingiin niya, huwag mo bigyan. Iisipin ko, sige, hindi ko na bibigyan, bahala na sila, bahala na. Naawa naman ako, Papa Jack. Kasi araw-araw naman akong tumatawag sa kanila naawa man ako. Ewan ko ano gagawin ko. Ano sa palagay mo? Gusto ko nga ibaliwalain na sana siya, Papa Jackson, kahit na yung mga anak ko. Sabi, kasi humihingi siya sa akin ng 50K para pang kapital niya. May pwesto daw siyang nakita. Kasi ibebenta nga niya yung mga woodcraft niya. Tapos sabi ko, ang laki naman ng 50K. Sabi niya, ate, kasi yung pwesto, 2 months yung advance, at saka magpapatayo pa ako ng pwesto. At saka yung iba, ipupuhunan ko yun. Tapos kinausap ko yung tita ko. Sabi ko, okay lang ba na bigyan ko? Kasi iniisip ko din, mas maganda kung may business siya. Kasi nga para every time na aalis siya magda-dialysis, kailangan niya ng pamasahe at saka pagkain niya. Yung sahod naman namin dito, once a month lang. Tapos yung auntie ko, sabi niya, masyadong malaki ang 50K. Baka igastos niya yan sa iba. Alam mo naman yung ugali niya. Masyadong mayabang pag may pera. Tapos sabi naman ng anak ko, kasi kinausap ko naman ng anak ko, sabi ko, okay lang ba? Sabi niya, ma, sobra na yan. Malaki masyado yan. Mawawala din yan. Sabi niya, sayang lang yung pera. Yun, naguguluhan ako, Papa Jackson. Okay. Ang tanong mo sa akin? Kaya hanggang, okay lang ba na hindi ko siya bigyan? Okay lang. So, naawa naman din ako kasi lalo na sa mama ko. Eh, 70 years old na yung mama namin, Papa Jackson. Anong part na nakakaawa nanay mo? Kasi nahihirapan siya pag napapagod siya magpa-process, maghihingi ng tulong sa government kasi may ganun eh. Pagka hindi ka-hospital nga niya lang ngayon kasi inilipat na naman yung IG niya, yung galing sa leg niya kasi hindi gumagana, inilipat na naman sa hita niya. Bakit hindi yung kapatid mo ang mag-asikaso ng papeles niya? Bakit nanay mo? Hindi niya kasi nga ano siya? Napapagod. Sorry, Papa Jackson, sorry. Bakit? Ewan ko, kasi nga, mama ko talaga nag-aasikaso. Hindi. Bakit nga hindi yung may sakit? Kaya naman niya eh. Malakas pa naman katawan niya eh. Hindi ko nga alam kasi wala man din ako doon. Tapos si mama talaga nag-ayaw kasi Pare-parehas kayo eh. Sinasanay niyo eh.
Yun nga. Ikaw mismo eh. Ba't mo binigyan ng 10,000 para sa... Tinapon nyo lang 10,000 eh. Oo nga eh. Totoo talaga. Ba't mo binigyan? Kasi nga napasubo na daw siya, Papa Jackson. Hayaan mo siya Nakapabot na daw mapahiya. siya dun sa Hayaan mo siya mapahiya. Yun nga, yun Eh, nga. ano din ka sabi ikaw ng ba- kapatid ko. Ikaw mamatay ba niya yung ano? Hindi ba? Bobo yung kapatid mo na yan. Mang-mang yan. Sobra. Ay, tapos kung ano, grabe siya makapag, naiinis ako sa kanya. Totoo talaga. Naiinis naman talaga ako sa kanya. Kaso nga lang pag nakakausap ko naman, naaawa naman din ako. Eh, yun ang alam niya yan. Kaya nagagawa kanya samantalahin sa part na yan. Ba't mo binigyan ng 10,000? Kahit nga 500 lang yun eh. Ba't bibigyan mo? Bakit? Naawa nga ako sa kanya, Papa Jackson. Ano nakakaawa doon? Hindi naman para sa sakit niya yung 10,000. Ayun na nga eh. Kasi nga, mapapahiya Tinatanong siya dun kita, sa mga ano nga nurse. kung mapahiya? Yun nga eh. Ano kung mapahiya? Ewan ko, Papa Jackson, naawa lang talaga ako sa kanya yung time na nakausap ko siya eh. Wala magbabago dito hanggat ganyan ka. Pag-ipunan nyo kabaong niya, kaya ikabamatay niyo yung katangahan niya. Totoo. Yun nga eh. Totoo talaga. Hindi ba Kahit po- na yung mga kapatid Alam mo, tawag nito, Gabi, hindi po pwede na kayo gusto niyo sa mabuhay, siya ayaw niya mabuhay, gusto niya mamatay. Hindi po pwedeng ganon. Gusto naman niya mabuhay, Papa Jackson. Hindi niya gusto mabuhay. Gusto niya kayo mahirapan. Ayun lang. Wag mong pagkatanggol sa akin ha. Narinig ko yung kwento mo ng buo ha. Wag mong pagtanggol sa akin yan, mag-aaway tayong dalawa. Hindi po. Paskong Pasko. Ay hindi, tapos na pala. 26 na. Yun na nga, Papa Jackson, alam mo ba, mula kagabi, talagang ang lungkot-lungkot ko talaga kasi nga. Mamaya Yung na, mga mamaya na pag-usapan yan. May sabihin ako sa'yo. Sige po. Ikaw yung enabler niya eh. Alam niya meron siyang pwede mong sandalan. Ikaw mismo, ikaw yan. Akalain mong, bakit nanay niyo nag-asikaso ng papeles niya? Ba't hindi siya kaya naman niya kumilos? Siya yung may sakit ah. Bakit nanay niyo? Pag yung nanay mo, nadulas, nadapa, nabalian ng tadyang, eh di dalawa may sakit. Yun nga eh. Kung makapag-utos nga sa nanay namin, Papa Jackson, grabe siya makasinghal sa mama namin. Ay, isa pa yan. Alam mo palang walang iya. Ba't mo binigyan ng 10K? Naawa nga ako, Papa Jackson. Ano nga nakakaawa doon? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano nakakaawa doon? Kasi nga nakapangako nga siya at saka nakapabook na daw siya. ano nga yun nga? Namumroblema din naman yung mama ko. Ay, pabayaan niyo siya. Kasi mama ko din. Alam mo, Gabi, hanggat ganito yung usapan natin, wala kang papala kahit sino magpayo sa'yo. Hanggat pinapangatwiranan mo to. Sige po, sorry po. Mali ko nga po. Hindi kita inaaway. Ginigising lang kita. You create your own problem and then you complain. Yun na nga eh. Kaya nga hanggang ngayon yung asawa ko, Sorry, galit talaga sa akin. Pasensya ka na. Huwag mong bigyan 50 mil na yan. Ba't nabibigyan mo? Ayun na nga eh. Dahil ate ka? Opo. May asawa ka? Di ba naiya sa asawa mo? Hindi ba Nakausap ko naman siya. alam mo, Gabi, hindi po pwedeng siya gusto niyo siyang mabuhay at mababuhay, gumaling. Siya ayaw niya. Hindi pwedeng ganon. Alam ko may sakit siya. I know, ganito, Gabi. I know what it takes to have that kind of condition. I lost a brother. Namatayan ako ng kuya dahil sa sakit na yan. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko yung part na yan. Hindi alien sa akin yung sitwasyon na to. I get you.
Alam ko yung mga pagkakataon, yung tao may sakit, gusto nilang kumain ng masarap kasi nga walang lasa pagkain nila. Gets ko yon. Mali yon. But the least that he can do, maging mabait siya. Akala niya pagkakanulo pa niya kayo para gumastos ng 10,000? Hindi mamangmang yan. Ikaw naman, si support ka naman. Si support ka naman. Ano ka ba? Ewan ko ba, Papa Jackson? Eh, wala solusyon to kung ganyan ka. Anong ewan ko ba? Sino kakaalam nito? Hindi natin. Kaya nga gustong-gusto kita makausap eh. Kasi Pabayaan nga, mo, tiisin nyo. Palayasin nyo yan dyan sa bahay nyo. Ibukod mo nanay mo. ayun na nga, tagal na namin yan hinihiling sa mama namin kasi nga naawa. Although lahat kami magkakapatid, naawa kami sa kanya pero yung mga sumobra na siya, yung mga Hindi ba- kapatid namin, hindi na Alam siya mo, pinapansin. Ganito tawag nito, Gabi yung pagiging galante, hindi masama yan. Kung galing sa'yo pera, hindi masama yan. Yung pagiging mapagbigay, hindi masama yan. Kung wala kang inaabalang ibang tao para makapagbigay, walang masama dyan. Ang problema, yung kamangmangan ng kapatid mo, ikinukompromiso niya kayong lahat. 10,000! Laki-laking pera niyan. Kaya nga. Itinapon mo lang. Inutang ko pa yun, Papa Jackson. Kaya ka nandiyan para ipagtaguyod yung mga anak mo tapos pamimigay mo 10,000 mo. Para saan? Roses? Bulaklak para sa mga Mga nurse daw kasi yun ang Naintindihan- tumutulong sa kanya. Naintindihan ko yon, gets ko yon, yung mga nurses natin. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin siya ng mga yan kahit na bulaklak ng kalabasa binigay niya doon. Imagine mo kamangmangan niya, nagpapa-GL kayo para makapag-dialysis, di ba? Guarantee letter? Para makapag-dialysis tapos mamimigay ka sa 10,000? Mali ko nga po eh. Tapos ikaw pinangutang mo. Nakakaya sa asawa mo, no? Ito, pag ako mister mo, mapipikon ako sa'yo. Wala, actually, Papa Jackson, naghiwalay na kami ng asawa ko. Isang dahilan din niyang kapatid ko. Kasi galit na galit talaga siya sa akin. Galit na galit siya sa kapatid ko. Kasi nga, yung gumawa siya ng problema dun sa amin. Hanggang yung mga anak ko, nadadamay din. Hanggang ngayon talaga. Kaya Alam mo- nga hindi ako umuwi eh. Kasi, Alam mo, Gabi, ikat mo na yan. Pabayaan mo siya. Malakas pa siya, hindi siya naghihingalo. Kaya niya sarili niya. Kaya niya maghanap ng taong lalapitan para magpagamot siya. Hanggat hindi nararamdaman niya accountability, may sakit siya. Ba't pa siya nagkasakit? Eh, kagagawa niya yan. The least that he can do is to be responsible para umayos buhay niya. Buhay niya yan kaya nga, lagi ko nga, pag nag-uusap nga kami, Papa Jackson, kinakausap ko naman siya. Hindi Sabi nag-work ko, sa gusto kanya mo yan. naman pala mabuhay. Hindi nag-work sa kanya Kaya yan. nga- Hindi nag-work sa kanya yan. Hindi nga, Papa Jackson. Kaya nga tigilan mo na yan. Cut the communication. Ibukod mo nanay mo. Tanggalin niyo yan sa buhay ng nanay mo. Okay po. Mag-ambag-ambag na lang kayo ng mampalibing pag namatay yan. Yan ang pupuntahan yan. You can love a family member from a distance. If a family member ayaw niyang tulungan sarili niya, cut the ties. Lahat kayo lulubog din. Nanay mo, pag ang nanay mo namatay sa konsumisyon, maniwala ka sa akin, kayo sasakal dyan. Yun na nga eh. Nawawa talaga masyado yung nanay namin. Hindi din naman siya maiwan-iwan kasi nga, Kunin niyo yung nanay niyo. Wala din. Kunin niyo yung nanay niyo. okay po, Papa Jackson. Kasi muna ka ng konsentidor eh. Sorry po. Yun Huwag din ka sabi mag-sorry ng sa akin. anak ko eh. Huwag ka mag-sorry sa akin. Alam mo, ginigising lang kita. Wala ka namang kasalanan sa akin. Kaya nga naiintindihan ko din yung mga kapatid ko kung galit sila sa akin eh. Kahit sino, mapipikon eh. Kahit yung anak ko masama din loob sa akin. Kasi alam mo, wala nga silang pang Christmas eh. Yun nga Sa eh. gabi Dapat natulog lang sila. tinitiis ng mga anak mo na hindi ka nila kasama yung bunga ng sakripisyo mo. Napupunta sa... Buti sana kung wala kang reklamo sa ugali ng kapatid mo, masarap gawin yan eh.
Ikaw nagkwento, Kaya walang nga. yayan, tas ganyan pa yan. Ba't ang nanay mo ang nag-aasikaso ng papeles niya? Asikasuhin. If he wants to Hindi live... naman kasi niya nakasikaso. Ay, di hayaan mo siya! Ayaw pala niya eh. Ba't gusto niyo? Pwede bang mas gusto niyo to kaysa sa kanya? Ano ka ba? Pamilya ka rin. May asawa ka, may anak ka. May asawa ka, Wala may na anak. akong asawa, Papa Jackson. Eh, yan yun. Imagine mo na wala ka ng asawa dahil dyan. Opo. Ano pang sisirain niya sa buhay mo bago ka magising? Alam mo yung 10,000 na yan, hindi yan ang unang beses kanyang kinompromiso. Maraming beses na yan. Alam mo yan. Opo. Totoo. Kasi hindi naman hingin ng 10,000 yan sa'yo kung hindi niya alam na kaya niyang hingin sa'yo yan eh. Alam niya na kaya niya sa'yo bulahin ka ng 10,000 para maglabas ka. Pabayaan niyo siya. Ayaw niya magpa-check up, ayaw niya gusto ng paraan para gumaling siya, malakas katawan niya, ipagpamisan niyo. Para pag na-deads, at least na pagpamisan niyo, medyo harsh pakinggan to, pero yung katotohanan, di po pwedeng lahat kayo madamay dyan. Kaya nga eh. Salamat, Papa Jackson. Panabinan nyo, yun. Mag-donate kayo sa simbahan. O kaya sa, hindi ko alam kung anong religion mo, ma'am, ano? Ano po? SDA po. Ano po yun, ma'am? Pinagdadasal 70 Adventist po. The Adventist. O yan. Pinagdadasal naman po namin siya, Oh, yan na Papa yun. Jackson. Kasi Okay na yan. Ayaw niya. Hindi po pwedeng tulungan mo ang taong pabaya sa sarili. Hindi po pwede yun. It does not work that way. Walang ganun. siguro nga po, kasi nga, ang dami na talagang nangyari sa buhay niya, Papa. Hindi pa rin nagbabago. Alam mo na, last week lang, inoperahan siya. 21-22. Nilipat yung ano niya, IG niya. Tapos andun na naman siya kasi yung tito namin nagpapagawa ng CR. Siya ba naman nagmamasa ng simento? Isa rin yan tito yung tanga, ba't yung pinabayaan? Hindi nga naniniwala, Papa Jackson. Mayabang nga, nagpapaano nga. O hindi niya na problema yun kung ayaw niya nga. Eh kung fulfill, Oo nga. bakit ba nag-aalala kayo? Siya hindi nag-aalala sa sarili niya. Tama nga naman pala. Oo Hindi nga. nag-aalala sa Bakit? kanya. Siya nga hindi nag-aalala sa sarili niya. Baka tanggap na niya na mamamatay na siya. O di ba bayaan niyo? Ay, ako. Oh. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? 48 ka na, pa 50 ka na. Nangangamuha ka pa rin hanggang ngayon. Yung pinaghihirapan mo, nilulustay mo sa isang taong walang appreciation ng pagod mo. Totoo talaga, Papa Jackson. Ano ka ba? Maawa ka sa sarili mo. Tama nga. Hindi nga ako makaipon-ipon eh. Kasi nga, hindi ko man din sila matiis. Nako. Ay. At least na yung Papa Jackson, nakausap na kita. Nakakaawa ka. Sa totoo lang. Nakakaawa ka. Hindi mo pwedeng ubusin ng sarili mo para punan ng pagkatao ng ibang tao tapos wala silang sariling malasakit sa sarili nila. Hindi ba pwede yun? Kaya nga.
Kaya ngayon naiintindihan ko yung mga kapatid ko kung bakit ganun. Wala na talaga sila, hindi na nila pinapansin, wala na silang pakialam. Well, understandable. Kahit sino ba naman eh. Kawawa ka. Totoo lang, kawawa ka. Yun nga, lagi sinasabi sa akin ng anak ko. Tapos ngayon, kinukulit niya ako. Kailan ko daw papadala yung pistik eh. Sabi ko, mag-exam pa yung pamangkin mo. Yan ang sagot. Magbabayad pa ko Yan ng ang sagot mo kasi. Ang sagot kasi niyan, wala pa ngayon pero antayin mo lang. Yan ang kahulugan nun eh. Diretsuhin mo. Sabi mo, hindi kita bibigyan ng 50K. Gawa mo ng paraan niya kung gusto mo. Tama. Patawagin mo sa akin ako magsasabi sa kanya. Mumurahin ko pa. Sige, Papa Jackson. PPM ko sa'yo. Gunggong yan. Kawawa ka. Mawa ka sa mga anak mo. Pag nawala ka, anong mangyayari sa mga anak mo? Pag ikaw nagkasakit. Yun lang nga. Pag sumagad ka, pag na-stress ka, pag sumagad yung kalusugan mo. Kaya nga eh. Lagi nga pinapamukha sa akin na Mag-ingat ka palagi dyan, ma'am, ha? Opo. Thank you po, Papa Jackson. Salamat po, ma'am. Salamat po.